Nagsimula po ang bagong bahagi ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma. So bagong part na po ito ng ating pag-aaralan sapagkat yung naunang 11 kabanata ay tinalakay po natin ang doktrina ng kaligtasan at kung ano ang ibig ng sabihin ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, doon sa mga naunang 11 kabanata, pinag-aralan po natin yung katayuan ng tao. Na ang tao ay makasalanan. Kasalanan ang naghari sa sanlibutan. At ang lahat ng tao simula noon hanggang ngayon sa ating panahon ay mga makasalanan. Ngunit, ipinahayag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao at inalay ang kanyang buhay upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, iyon po yung mga pinaalala sa atin sa naunang kabanata ng Roma. At ngayon naman po, tatalakayin ni Pablo ang panibagong baksa. So, parang ang tanong, after mong manampalataya, ano na ngayon? Matapos mong sumamba, paniwalaan, tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ano na ngayon ang gagawin mo? At paano tayo dapat tutugon sa biyaya at habag ng Diyos sa atin? At dahil nga po hindi natin mababayaran o masusuklian ng Diyos sa Kanyang biyaya at habag sa atin, mayroon lamang tayong iisang makatwirang tugon. Iisang nararapat na tugon sa biyaya at habag ng ating Panginoong Diyos. Ito ay pagsamba. Basahin po natin sa verse 1 ng chapter 12. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, unumpisahan po ni Pablo yung chapter 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So, muli, pinaalala niya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Hinihimok tayo ni Pablo na mamuhay sa isang tiyak na paraan ayon sa ginawa ng Diyos para sa atin. Isipin po natin ang lahat ng ginawa ng Diyos. Kung paano niya tayo kinahabagan, na ipinaliwanag po sa atin ni Pablo. Sa mga unang kabanata, nalaman po natin na tayo ay binigyan ng katuwiran mula sa pagkakasala. Gayun din tayo rin po ay pinalaya sa kaparusahan ng kasalanan. Hindi po, tayo ngayon ay may pagkakakilanlan kay Kristo at tinawag na anak ng Diyos. Tayo po ay inilagay sa ilalim ng biyaya at hindi ng kautusan. Binigyan po tayo ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Tayo din po ay pinangakuan ng tulong sa lahat ng kapigharian. Tayo po ay may katiyakan sa ating katayuan sa harap ng Diyos. Tayo po ay may pagtitiwala o confidence sa darating na kaluwalhatian na sa ating balang araw at gayon din po
yung ating katayuan sa harapan ng Diyos o yung buhay na walang hanggan na ating pinanghahawakan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala. At makakapagtiwala po tayo na patuloy ang katapatan ng Diyos. Ilan lang po yan sa mga naging bunga na ating po nalaman dahil sa biyaya at habag ng Panginoon. Kaya napakaganda po nung sinabi dito yung objective na binanggit ni Pablo, masaganang habag. Sapagkat tunay nga na napakasagana ng habag ng Diyos sa atin. So kaya nga, alang-alang sa napakasaganang habag ng Diyos sa atin, si Pablo po ay nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa halip na kamatayan, binigyan niya tayo ng buhay at layunin kay Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at ibinahagi sa atin ang mga kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian. Balikan po natin yung way ng pagsamba o pag-aalay ng handog sa lumang tipan. Sinusulat ni Pablo na habang ang mga Hudyo ay nag-aalay ng mga pinatay na hayop bilang mga sakripisyo sa Diyos, dapat namang ialay ng mga Kristiyano ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga katawan sa Kanya o sa ating Diyos bilang mga buhay na handog o sakripisyo. Sa madaling salita, ang tanging makatuwirang tugon sa awa at habag ng Diyos sa pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan ay ibigay sa ating bilang ang ating mga buhay bilang sakripisyo at handog upang gamitin niya para sa Kanyang mga layunin. Ibigay natin yung ating mga sarili, yung ating mga katawan para sa layunin ng Diyos para sa atin. Sabi po, di ba? Buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Sa lumang tipan, yung mga tao ang namimili. So, kailangan nilang mamili doon sa kawat nila ng mga hayop. Kailangan nilang piliin, alin ba dito? Yung pinakamaganda, pinakamainam, walang bahid ng kahit anumang kapansanan. At iyon po yung ihaalay nila sa Diyos. At sa atin po, itong buhay na at banal at kalugod-lugod ay nakamtan po natin sa Panginoong Jesucristo. So, hindi na po natin kailangan pang maghirap upang makamtan yung isang buhay na buhay, banal at kalugod-lugod. Di ba po, ang ating katayuan, wala pa tayong pananampalataya sa Diyos ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos. Pinaging banal at ngayon naging makatuwiran sa harapan ng Diyos dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Muli po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay buhay. Tayo ay pinaging banal at naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya bilang, ayun na po, yung katangian na iyon na nakarapat-dapat na tagalin ng isang mananampalataya ay nasa atin na. So muli, ang kailangan natin tugon ay pagsamba, isabuhay yung biyaya na ating po nakamtan at gamitin natin ito sa ating pagsamba sa ating Panginoon. So kailangan po natin ng transformation. Binanggit po ni Pablo sa sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip,
hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So sabi po ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So ano po ba yung takbo ng mundong ito? Selfish. Sa madaling salita po, selfish ang takbo ng mundong ito. Masama ang takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, kailangan pala ang transformation natin ay mula sa loob. Hinihimok tayo ni Pablo na magbago mula sa loob palabas. Sa partikular, isinusulat niya na dapat tayong magbago sa kaparaanan ng ating pag-iisip. Bakit ko nasabing selfish yung takbo ng mundong ito? Sapagkat kadalasan sa mga tao, ang iniisip nila ay ang kanilang pansariling kalagayan. Dapat makapagtapos ako ng pag-aaral para yumaman ako. Dapat ganito ako para ganyan ako. Ganito yung maging buhay ko at iba pa. So yung desire ng ating pag-iisip ay para sa ikauunlad at ikasasaya ng ating mga sarili. Nang sa gayon, makita sa labas ng ibang tao na tayo ay maganda ang buhay. So ganun po yung kadalasang iniisip ng tao. Pero ang gusto ni Pablo, hinihikayat tayo ni Pablo na magbago tayo ng kaparaanan ng ating pag-iisip. Nang sa gayon ay masimulan nating maunawaan ang kaloob ng Diyos para sa ating buhay. At take note din po, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. We have the Holy Spirit within us. So, hayaan natin mangusap ang banal na Espiritu sa atin dahil siya yung talagang tutulong sa atin upang magbago yung ating pananaw sa mundo. Maaari pa rin po tayong patuloy na bigyan ng Diyos ng kasiyahan, ari-arian at katayuan sa iba't ibang anyo. Ngunit, hinihimok tayo na matutong tignan ang ating mga buhay gamit ang isang tanong. Ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Ano ang tunay na mabuti, katanggap-tanggap at pekpektong paggamit ng aking buhay para sa kanyang mga layunin at hindi para sa sarili ko lamang. Yun na po yung isa sa mga maging dapat katanungan natin. Imbis na, ano ba ang dapat kong gawin para sa sarili ko upang ako ay maging ganito? Tanungin natin, ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Ano ba ang layunin ng Diyos para sa akin? Ano ba yung mga pwede kong gawin upang maging gamit ako para sa layunin ng Diyos para sa akin? At yun po yung mga bagay na parte ng ating pagsamba. Kasi ang pagsamba ay hindi lamang po itong ginagawa natin tuwing araw ng linggo ng umaga. Na pag-aawitan, pag-anong sa pananagunod, pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po natatapos doon ang ating pagsamba. Ngunit ang pagsamba natin sa Diyos ay ang ating buong buhay. Yun po ang ating pagsamba. Kaya nga muli po binanggit ni Pablo, no? Ianin ninyo ang inyong mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. At yun yung tamang pagsamba sa Diyos. So, ang ating buong buhay, simula nung tayo ay sumampalataya sa Diyos,
ay yun na po yung ating pagsamba. Sa lahat ng ating ginagawa ay tayo ay dapat sumasamba sa Diyos. Sunod po, sa verse 3 to 8, ito na po. Kasi pagkatapos mo manampalataya sa Diyos, dapat, isa to, doon sa magiging kasagutan. Ano ngayon? Humanap ka ng church o ng iglesia. Gusto ng Diyos na ikaw, matapos mo manampalataya sa Panginoon, Panginoong Jesucristo, dapat ikaw ay maging kabahagi ng Kanyang iglesia. Maghanap ka ng isang iglesia na naayon ang katuruan o doktrina sa salita ng Diyos. Sabi po sa verse 3 hanggang 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. At tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakagawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Ang unang puhunan nitong pag-aalay ng ating buhay na hinihingi ng Diyos sa atin ay ang paglingkuran ang bawat isa sa iglesia. So yung unang puhunan natin, para mamuhay tayo, may sa pamuhay natin yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, ay maging bahagi ng iglesia. Di ba po? Pinagit dito na tayo ay nabuo sa iisang katawan o nabubuo sa iisang katawan ni Kristo. So lahat po tayo ay bahagi na ng katawan ni Kristo at ang bawat isa sa atin ay may mahalagang gampanin sa iglesia. God has equipped us to serve our church by giving each believer a specific spiritual gift through His Holy Spirit who comes to live with us. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na magbigay o maglingkod sa isa't isa kung ano ang kailangan, kaya ito ang dapat nating gawin. So lahat tayo bilang mananampalataya, meron tayong kanya-kanyang kaloob. At ma-exercise natin o magagamit natin itong mga kaloob na ito, una, sa ating church, sa ating iglesia. Kaya mahalaga po na bilang mananampalataya, ikaw ay bahagi ng isang panambahan. Sa kabuuan, ang iglesia ay katawan ni Kristo na ang bawat isang mananampalataya ay naglilingkod sa isang tiyak na tungkulin na nagpapanatili sa katawan. At ang una po natin dapat gawin ay hanapin o tuklasin sa tulong po ng Banal na Espiritu
ang ating tungkulin at gamitin ito sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Sinabi po ni Pablo na kailangan pakaisiping mabuti ang ating katayuan. Diba po? Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili. Sa halip, isipin niyong mabuti ang inyong katayuan sa harapan ng Diyos. Binigyan tayo ng mga kaloob ng Diyos na ating magagamit sa paglingkod, iba-iba man, ngunit parehas na mahalaga. Kaya kailangan natin gamitin ito ng wasto, bukal sa loob at naaayon sa kalooban ng Diyos upang ito ay maging pakinabang ayon sa layunin ng Diyos. So may mga example po si Pablo na ibinanggit dito. Yung mga tumanggap ng paglilingkod ay maglingkod sa Diyos. Kung ang kaloob mo ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ka. Kung ang kaloob mo ay pagtuturo, magturo ka. Kung leadership, gawin mo ito ng maayos. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay ka ng bukal sa iyong puso. So huwag po natin tingnan yung kayang gawin ng iba sa kaya mong gawin. Kasi iba ang kaloob na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos sa kaloob na ipinagkaloob sa iyo. Baka po minsan kasi iniisip po natin na, ay, si Kuya ganito, napakahusay magsalita. Dapat ganun din ako. Hindi pala pagpapahayag ang iyong kaloob. Kung ipipilit po natin ang mga bagay po na iyon, hindi po magiging kapaki-pakinabang yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos. Tandaan po natin para kung gaano ka-perfecto itong katawan natin. Ito po yung perfectong disenyo ng katawan natin ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi po yung katawan ni Kristo, yung iglesia, ay merong perfectong disenyo. Masasabi ba ng mata sa kamay, na kamay, tumingin ka? Di ba hindi naman? Kasi yung kamay ay may sariling kapakinabangan para po sa katawan. Gayun din ang mata. Gayun din po yung ibang parte ng ating katawan. Kaya hinihikayat tayo ni Pablo, o sinasabi sa atin ni Pablo, na pakaisipin natin mabuti ang ating katayuan bilang isang mananampalataya. Sapagkat kung ito ay ating matutukoy, maging kagamit-gamit ito upang lubusan natin magampanan yung ating layunin na kalooban ng Diyos bilang bahagi pa rin po ng ating pag-aalay ng ating mga sarili. Sunod po, sa verses 12, 9 to 13, dito pa rin po, makikita pa rin po natin kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa. Sabi po sa verses 9 to 13, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. So, ganun pa rin po. Kasama pa rin po doon sa pagbabago o transformation, renewal of our mind na binabanggit ni Pablo. So, kung dati kang mahiyain,
Siguro dapat medyo maglagay tayo ng confidence sa ating mga sarili. Sabi po dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Nais ng Diyos na ipakita natin yung pagmamahal natin sa iba. Sinabi po ni Pablo na ang ating pagmamahal sa Diyos at sa isa't isa ay dapat totoo. Ito ay hindi dapat pagpapanggap. Isinulat niya na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat na udyok ng tunay na pag-ibig. Dapat ang ating mga ginagawa para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Gayun din po sa mga ibang tao na ating nakakasama sa labas ng church ay maging tunay at dapat ito ay udyok ng tunay na pag-ibig. Baka mamaya beso-beso ka, nakikipagkamayan ka sa mga katabi mo. Kasi sinabi kasi ni Pastor, makipagkamayan as act of love. So, yung udyok mo sa pagbibigay o pagpapakita ng pagmamahalan is dahil sa sinabi ni Pastor. Dapat, yung ating yung paalala sa atin ni Pablo mula sa salita ng Diyos, dapat yung ating pagmamahal sa iba o yung pagpapakita natin ng pag-ibig sa iba ay udyok ng tunay na pag-ibig. Di ba po yun yung utos na iniwan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad doon nung ginanap yung huling hapunan bago siya ipagkaloob? Di ba? Isang bagong utos ang iniiwan ko sa inyo. Magmahalan kayo kung sa paano paraan ko kayo minahimibig, ay gayon din naman mag-ibigan kayo. Sa gayong paraan, makikita ng sanlibutan na kayo'y mga alagad ko. So dapat, yung love na pinaparanas natin sa iba ay nakaudyok o nakabase sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, makita ng sanlibutan yung tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo mula sa atin. Kasi yun yung goal ng ating pagsamba sa Diyos. Makita na tayo ay lingkod ng Diyos. Makita sa ating mga buhay ang ating Panginoong Jesucristo. So, kailangan maging tunay ang inyong pagmamahalan na nakaayon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Gaya ng ginawa ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, dapat tayong matutong kabuutan ang masama at hawakan na magpit ang mabuti. Panghawakan natin yung kabutihan ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya at alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin. Panghawakan natin na mabuti ang kabutihan ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos, sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ayaw niya sa masama. Diba? So, ano dapat ang gawin natin? Ayawan din natin ang masama. Kasi, diba, sa una, sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Minabasa ba tayo sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay nakiayon sa takbo ng mundong ito? Di ba wala? So, dapat tayo bilang mga mananampalataya ay mamuhay ng taliwas sa takbo ng mundong ito. Kung masama ang takbo ng mundong ito, ang takbo ng buhay natin ay mabuti. So, iyon po yung dapat din nating panghawakan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat nating mahalin ang isa't isa ng may katapatan ng pagmamahal sa kapatid. So, katulad po ng binanggit ko kanina, naranasan po natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. So, dapat iyon yung basihan natin sa pagbibigay ng pag-ibig sa iba. Dapat nating panatilihin ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon ng may matinding sigasig sa kapangyarihan ng banal
na espiritu. Binanggit po sa ating binasa, huwag maging tamad. So ikaw ba ay tamad na maglingkod sa Panginoon? So, iwasan po natin yun. Di ba po? Kasi katulad ng binanggit ko kanina, meron tayong kanya-kanyang kaloob. So kung yung magiging dahilan mo para maging tama rin sa kaloob, kasi mas magaling ito, mas magaling yung taong iyon, tatamarin ka talaga. Pero sinabi ng salita ng Panginoon na tayo ay maging sigasig, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Tandaan niyo po, Panginoon, ang ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran at hindi tao. So dapat, ano pa din? Doon pa din yun sa pag-iisip. Diba? Iyon po yung naunang verse natin. Baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Dapat ito ay nakatuon sa ating Panginoon Jesucristo upang tayo ay maging masipag sa ating paglilingkod, upang mas lalo maging bukal sa ating mga puso ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po, kaya nga alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa inyo. So dapat, muli, yung ating pag-iisip ay nakatuon na sa paglilingkod sa Panginoon, nakatuon sa Diyos. At po, ang pagdurusa sa buhay na ito ay totoo, ngunit alam natin ito ay pansamantala. Magtiis tayo habang naghihintay, patuloy din tayong manalangin sa Ama na dumidinig at tumutugon sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Napag-aralan din po natin, hindi ba po, na sinabi ni Pablo na para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin balang araw. Kaya muli po dito, pinaalalan po ni Pablo bilang parte ng ating pamumuhay sa Panginoong Jesucristo at bilang parte ng ating patuloy na pagbibigay handog ng ating mga buhay sa ating Diyos, tayo ay dapat nagagalak dahil sa ating pag-asa, magiging matyaga sa inyong kapaghihatian at palaging manalangin. So, pati pa din po iyan ang ating buhay, bilang ang ating buhay ay inihahandog natin bilang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, bilang katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Ngayon din po, tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga tagaibang lugar. So ito po yung hospitality sa verse 13 na tinutukoy ni Pablo. Nag-role din po natin bilang mga mananampalataya upang makahikayat din po tayo ng iba pang walang pananampalataya sa Diyos. At syempre, ang foundation pa din po natin dito ay pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. So, sunod po ng mga talata sa verses 14 to 21. Italangin ninyo ang umuusig sa inyo. Idilangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga naggagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harapan ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti sa Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung
nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So ito po ulit mga binasa natin kasama po dun sa sinabi sa verse 2. Nabubuhin ninyo ang inyong pag-iisip. Kasi po, di ba sa binasa natin, idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Kung tatanungin ko po kayo dito, sino ba sa atin dito ang nananalangin para sa ating mga kaaway? Di ba mahirap ipanalangin? Lalo mo, yung isang tao, napakalaki ng utang sa atin. Baka ang prayer natin sa kanya, Lord, sana po pagbayarin niyo na po sa akin si ganito. Imbis na, Lord, pagpalain niyo po ang kanyang buhay. Di ba pares na prayer, pero magkaiba ng thought. Di ba? Yung unang prayer na, Lord, sana pagbayarin mo na sa akin ng utang si ganito. Para sa sarili mo. Pero kung ang prayer mo sa kaaway mo, sa umutang sa iyo, Lord, sana pagpalain mo si ganito. Di ba? That's love. So yun pa din po. Renewal of our mind base sa foundation po nito ay muli pag-ibig ng ating Panginoon. Bless those who persecute you. Sa mga taong umuusik sa atin, lalo po dun sa mga bagong mananampalataya. Nasabi, ay, humaatin ka na din pala dyan, baka born again ka na din. Mga ganong, ano bang tinuturo sa'yo dyan, bakit nandyan ka na? Diba? Yun po yung kadalasang hinaharap ng mga bagong mananampalataya. Hindi po talaga may iwasan na sila ay musigin o pagtakahan. Kasi minsan, alala ko nung ako po bago ako, may dala-dala akong Bible. Tapos, yung gayakan ko po kasi nung every Sunday din, madalas ako naka-long sleeve kahit hindi po kayo nagsasalita. Tapos, pag umalis po ako sa bahay, dala-dala ko po yung, nakita po yung Bible ko lagi. Tapos, sabi sa akin ng kapatid ko, ay, magpapastor ka na ba? Tapos, tinawanan ako. So, may mga ganon sinasabi. Tapos, alam po, iba-iba tayo ng kaparaanan kung paano tayo inuusig ng ibang tao dahil sa ating pananampalataya. Pero ang sabi po ng salita ng Diyos at encouragement po sa atin ni Pablo bilang mga mananampalataya, bilang parte pa rin po ng ating pag-aalay ng ating mga buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, ay mahalin mo pa rin yung mga taong umuusig sa iyo. Pakitaan mo pa rin sila ng pag-ibig katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba po? Ang Panginoong Jesucristo napakadaming pag-uusig na kanyang tinanggap. Pero ano yung sinabi niya? Pag-ibig pa din po. Kasi yun yung mission niya dito sa lupa. Kaya siya, sa kanyang patuloy na pamumuhay, hindi nawawala yung kanyang pagsamba sa Diyos Ama. So, bless those who persecute you. Ibigin mo pa rin yung mga tao umuusig sa iyo. We are not to have a hateful attitude towards anyone, not even those who persecute us. Kahit sa isip po, hindi po dapat natin pakaisipan ng masama yung mga taong umuusig sa atin. Baka mamaya, ini-ignore lang natin sila, pero sa isip mo, pinapatay mo sila. Diba? Diba sabi nga, huwag mong isipin ang iyong sarili bilang napaka-tulong. Binanggit po yan dito ni Pablo. Huwag mong isipin sa sarili mo na ikaw ay napaka-tulong. Tandaan po natin na tayo, yung mga umuusig sa atin, ganoon din po yung kalagayan natin nung wala pa tayo pananampalataya sa Diyos. Kung paano sila namumuhay noon, ganoon din po yung pamumuhay natin nung wala pa tayong pananampalataya sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos kasi may ginamit siya upang ipaunawa sa atin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Baka pumamaya yung ginagamit pa na, yung mga pinapersecute natin dati, sila pa yung ginamit din ng Diyos para maligtas tayo, maunawaan natin yung mabuting balita ng kaligtasan. So, ganun din po yung maging dapat natin pag-iisip.
na nawa tayo yung maging kagamit-gamit para sa mga buhay ng mga taong umuusig sa atin. So bless those who persecute us. Huwag ninyong idalangin ninyo ang mga taong umuusig sa inyo, idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagala at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang, sa halip ay makisama kayo kahit sa mga lukha. Huwag ninyong itilagay na kayo'y napaka-tuno. Tinatawag tayo ni Kristo na sundin ang Kanyang halimbawa. So, yun pa rin po yung foundation ng ating sacrificial body of self-sacrifice natin sa ating Panginoon. Kasi sino ba dito talaga yung nabuhay ng banal at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya tayo rin po bilang sumampalataya sa Kanya, tinatawag tayo ni Kristo na sundin ang Kanyang halimbawa. Tumanggi na sumpain ang masasama at gantihan ang kanilang kasamaan o maghiganti. At sa halip, hayaan natin ang Diyos na humawak niyan. Sa halip, gaya ng sinabi ni Jesus, bigyan natin ng pagkain ang ating mga kaaway. Kung sila ay nagugutom, gayon din bigyan natin sila ng inumin kung sila ay nauuhaw. So, sa ganung paraan, tayo sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kaniyang ulo. So, ipakita pa rin po natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga buhay sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. So, sa ganung kaparaanan, ang sama-sama ako sa Kanya. Bakit? Bakit niya pa rin ba ito ginagawa? Yung sa isa kong pinanood po namin na war, yung asawa niya, o yung bidang babae ay pinapanalangin yung asawa niya. Tapos yung bidang babae po doon ay nalaman niya na maaaring magloko yung kanyang asawa. Ang ginawa niya po, ipinalangin niya yung asawa niya. Tapos, ngayon din, yung asawa niyang lalaki, nalaman niya, nabasa niya yung mga text ng kaibigan na isinusumbong nga siya na may kinikita siyang babae na sabihin natin na nakaliwa. Pero yung babae, yung bidang babae, wala po siyang ginawa. Hindi po siya nakita o hindi niya kinonfront na ganyan. Wala pong ganun pangyayari. Sa halip, ang kanyang sandata ay panalangin na baguhin ng Diyos ang puso ng kanyang asawa. So, nagtataka po yung asawang lalaki. Bakit gano'n? Kahit na anak. Tapos nakita niyo yung closet nung asawa niya. Nakita niyo doon, pinapanalangin niya. Siya ay pinapanalangin ng kanyang asawa. At yun po yung turning point nung asawang lalaki na lumapit muli sa Panginoon, bumalik sa Panginoon Jesucristo. So nakita po natin na ang pagpapakita ng mabuti sa mga taong masama ay ginagamit ng Panginoon upang sila ay muling lumapit sa Panginoon Jesucristo. So huwag po tayong gumante. Hayaan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kumilos sa kanila. So ito po, sa last verse po, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ang mabuti ang masama. So yan po muli yung paalala ni Pablo sa pagtatapos ng kabanatang ito. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Di ba po, nag-umpisa po tayo. Kaya nga, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ay ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal, at katanggap
tanggap sa Diyos. Ito ang nararapat na pagsamba sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip ng sa gayon lubusan niyong maunawaan ang kalooban ng Diyos sa inyong mga buhay. At sa pagtatapos, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So ito po yung paunang mensahe ni Pablo na dapat gawin ng isang mananampalataya pagkatapos niyang tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ko, bilang isang mananampalataya, kailangan mo ng iglesia. Napakahalaga na ikaw ay bahagi ng isang iglesia ng Panginoon upang magamit mo ang iyong mga kaloob na pinagkaloob sa iyo ng banal na Espiritu. Maging tunay ang inyong pagmamahalan na ang pundasyon ay pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. At panghuli, huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Nawa sa ating mga buhay, mananampalataya. Alam ko parang napakahirap sundin ng lahat ng ito. Pero, tingnan nyo po, laging binabagit dito ni Pablo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi iyon po talaga, bilang mga tao, mahina po tayo at prone po tayo sa pagkakasala at tukso. Pero salamat sa Diyos kasi kasama na kanyang biyaya at habag sa ating mga buhay, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay binigyan niya ang banal na Espiritu ay sumakanya at nananahan sa kanya, kasama niyang namumuhay. At ang banal na Espiritu ang patuloy na tutulong sa bawat mananampalataya upang makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Upang ang isang mananampalataya ay maialay ang kanyang sarili bilang isang buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos upang kanya magampanan ang katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos sa kanyang buong buhay, sa kanyang buong pang-araw-araw na buhay hanggang sa muling pagdating ng Panginoon. So mga kapatid, palagi po natin tandaan na ang banal na Espiritu ay nasa atin, na siyang tutulong sa atin, na siyang ating tagapagtanggol, tagapagturo sa ating pamumuhay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa Panginoon at muli sa ating pamumuhay dito sa mundong ito kay Kristo lamang ang tingin. Magandang umaga po sa bawat isa.